Definitely po, yung ating gagawin pong pag-backtrack po kung what happened to this case ay titingnan natin sino ba yung mga nag-imbestiga dito, nagkaroon ba ng kapabayaan, nagkaroon ba ng pagtatakip ng kapabayaan, nagkaroon ba ng pagtatakip, lalo na dito sa ginawang pag-iimbestiga dito. So lahat po ng humawak ng kaso na yan, sino po ba yung mga nakaposisyon during that time nung mangyari yan, sino ang mga humawak ng kaso, lahat po yan ay pinabubuksan po ng ating Chief PNP. Well, definitely corresponding criminal and administrative cases kung sila po ay active pa sa serbisyo ay yan po ang kakahinatnan po yan. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Todas ngayon itong si Bongo kung bakit. Alamin po natin, nag-anunsyo na ang PNP chief na si Marbil na nais nilang buksan muli ang kaso sa pagkamatay ni Barayugan noong taon na 2020, na kung saan nabulgar dito sa sinagawang Quadcom hearing sa Kamara. At dito nga sa hearing na ito, nadawit ang pangalan ni Bongo, na isa raw na naging kasangkapan para hindi malutas itong kaso sa pagkamatay ni Wesley Barayugan. Halina't balikan po natin ang tagpo sa Kamara na kung saan nadawit ang pangalan nitong si Bongo. You said something about the phrase privilege. I would like to read a part of it. Good morning, Mr. Sara. Hope you are doing fine and able to cope with the tragic loss of Wesley. My conversation with Yusek Q, siguro si Yusek Kinsay ito. Sino yung Yusek Q? Yusek Kitain, Your Honor. Kitain. And Senator BG. Sino po yung BG? Senator Bongo? Bongo, Your Honor. Were privileged communication or were considered highly confidential? What were those informations that you shared with Yusek Kitain and Senator Bongo na confidential? Hindi na confidential ngayon kasi masosolve na yung kaso eh. Regarding, Your Honor, I said this because we have also already known the motive. So, I reported this to them. Let me stop you there, please. You have known the motive? Yes, already, Your Honor. Ano yung motive na alam nyo noon? Now, the issues now... Ano yung motive na alam nyo noon? Pakisagot lang yung aking katanungan kasi nanggaling po sa bungangan nyo po yun eh. It was already been alam nyo na kung sino ang may kagagawan. Would that be correct? Yes, Your Honor. Yes. And for 4 years, you have suppressed it. You and some members of your class. Di ba? Or you want me to show proof of that? Alam ninyo, totoong nangyari, but you never did anything about it. Why? Because of fear. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang pagdawit kay Bongo na isa raw na sinabihan itong kaibigan ni Wesley Barayugan na si General Pinili na kung sino ang mastermind sa pagpatay kay Barayugan at itong si Bongo ay wala man lang ginawa para umusad ang kaso at ituro si Garma. Sa madaling sabi, pinagtakpan ni Bongo ang ginawa ni Garma kay Barayugan at dito sa press con ni PNP, spokesperson Jen Pajardo, sinabi niya dito na walang sisinuhin ang batas. Kung sino man ang naging involved dito sa pagpatay kay Barayugan, dapat managot. Tila ata malalagot ngayon si Bongo sa pahayag na ito ni Pajardo. Paano yan parang maodlot ang pagtakbo nitong pagkasenador ni Bongo? Anyway, panoorin po natin ang pahayag ni Jen Pajardo. Regarding lang po doon sa pagbubukas ng case and statement. Yes ma'am, nag-utos na po ang ating Chief PNP para muling buksan po itong kaso po ni dating PCO Board Secretary Attorney General Wesley Barayuga. This is an offshoot ng mga revelations po during the Quadcom committee hearing wherein
ang isa pong active na police na si Lieutenant Colonel Santi Mendoza has revealed some information regarding his knowledge allegedly doon po sa ginawang pagpatay po, implicating the names of dati pong General Manager po ng PCSO na si Miss Royina Garma and at ang current na NAPOLCOM Commissioner na si Ed Leonardo po. So because of this recent development po ay inutos na nga po ng ating Chief PNP sa CIDG, pangungunahan po ng CIDG ito pong gagawing investigation. Hindi pa naman po ito naka-close. However, nung nangyari po itong insidente po na ito ay meron po silang pinursu po na lead, particularly ito pong reportedly na sinasabing alleged involvement po nitong si General Barayuga doon nga po sa sinasabing illegal activities. But because of this recent information po ay bubuksan pong muli po ito at nakatakda pong ipatawag po ng CIDG ito pong si Mendoza para po magbigay ng salaysay regarding po dito sa kanyang nalalaman po. Sabi niyo po, hindi naman talaga na-close pa yung case. Then what happened ba? Parang napulong yung case. Yes po, hindi po umusad po yung ang una pong nag-imbestiga po dito ay NCRPO, but after 6 months po as a matter of procedure po ay sinusumit po. I understand nag-create po ng SITG po ang NCRPO, but kung after 6 months po ay wala pong significant development po sa isang kaso po ay nagiging cold case po yan at automatic po ay nadadala po yan sa CIDG. So on the part of the CIDG, they also created a special investigation task group for this case po. However, based po sa aking personal communication po sa Deputy Director for Operation po ng CIDG ay yung mga ebidensya po, yung mga ay doon po nagli-lead, doon po yung ibinigay po na report ni Colonel Macantan po, who was the designated SITG commander during that time po. So ngayon po ay muling pagbubuksan po kung ano po yung mga information na naging progress po ng investigation before po. Ito po ay muli pong re-reviewin po ng investigating team na i-create po ni General Torre. At kanina kausap ko po siya before proceeding here. At one of the initial action na gagawin po nila ay ipapatawag po itong si Nelson Mariano po at si Santi Mendoza for them to give their sworn written statement before the investigating unit to shed light on this matter and again para ma-reduce into writing po itong mga revelation po nila during the Quadcom committee hearing po. Ma'am, anong actions ang ginagawa ng PNP to ensure the security of Lieutenant Colonel Mendoza and the other witness? Si Santi Mendoza po ay nilabasan na po ng order, nirelieve na po siya from PDEG at nilagay na po siya sa Personnel Holding Admin Unit po ng Kamkrame. So under restrictive custody na po siya so that ma-ensure po natin yung kanyang appearance dito po sa mga gagawin po nating investigation, and of course, one of the main consideration is to secure them po. Pero in terms of admin investigation kasi parang sa akin rin nanggaling meron siyang alam tungkol sa nangyaring krimen. Well, definitely, aside dito po sa mga binigay po niyang statement during the Quadcom committee hearing that will be used by the CIDG in reopening this case, definitely po ay may kakaharapin din po silang mga administrative cases with respect dito po sa kanilang involvement. At siya po mismo ang umamin na may kinalaman po siya po ang naghanap po ng mga taong papatay po dito kay Ginoong Barayuga. So these are testimonies na narinig po nating lahat, and definitely this will be used by the CIDG in pursuing cases against them. So kung ano ang mangyayari after kuhanan sila ng ebidensya, definitely they will be one of the suspects na fa-filean po ng kaso with respect po sa ginawang pagpatay po kay Ginoong Barayuga. Sorry, sabi mo kanina po, merong SIDG yung CIDG before to investigate on this. May findings ba sila? Nakita ba nila may link ba talaga sa drugs or somewhat na po corroborate yung
investigation nila doon sa mga testimonies ni Lieutenant Colonel San? Kasama po yan, ma'am, sa utos po ng ating Chief PNP na paano napunta po ang pangalan po ni Ginoong Barayuga dun sa sinasabing nasa listahan po ng di umano ay involved sa mga illegal drugs activities. So titignan natin kung paano ba na-process itong information na ito, saan galing ang information, who provided the information, sino ang nag-validate nitong information that led to his inclusion doon sa sinasabing nasa listahan ng mga drug personalities. So these are all the information that will be validated and investigated po ng CADG to really come up with a clear and transparent and unbiased investigation to. Ang sabi ng Chief PNP kanina po ay nagmeeting po yung mga selected PNP officials to discuss this case, including the director of CADG, at malinaw po, isa lamang po ang direksyon ng utos ng ating Chief PNP. He wants to get to the bottom of this regardless po kung sino ang tatamaan dito sa investigation, whether active o retiradong pulis. Wala po tayong sisinuhin natin dahil we owe it hindi lamang po doon sa pamilya po ng biktima, but we owe it sa ating mga kababayan para bigyan ng linaw itong kaso po na ito. Provide na ba na any parang to prove his claim yung si Lieutenant Colonel San? That is precisely the reason why the CIDG will subpena si Santi Mendoza para humarap po sa gagawing investigation po ng CIDG po, so that he can reduce into writing yung mga salita at mga revelations niya na sinabi during the hearing po sa Congress po. And we will take it from there. Kung meron pa pong mga ebidensya maliban po dito sa kanilang sinabi po nitong si Nelson Mariano at si Santi Mendoza, and we are also in pursuit nitong sinasabi na gunman na si alias Loloy, so we could have a complete pictures on what really transpired due sa ginawa pong pagpatay, and of course doon sa sinasabing link po nitong si Ruyena Garma at saka si Commissioner Leonardo po. How about ma'am, sabihin na kay retired Ruyena Garma, kay Gilberto, I don't want to preempt po kung ano po yung mga susunod na action po ng CADG, whether there is also plan to issue subpoena against kay Commissioner Leonardo as well as Ruyena Garma, but as of today po, what I understand po is they will start from Santi Mendoza and Nelson Mariano. Ang importante po ito, they want to reduce into writing po yung kanilang mga isiniwalat po during the hearing po, kasi napaka-importante po nito dahil ito po yung gagamitin natin on how to proceed with this case. But ang importante, ang laging inulit kanina ni Chief PNP, sinasabi niya na wala tayong sasantuhin, wala tayong sisinuhin sa investigation na ito, regardless kung sinong mga personality or maliban dito kay Garma at Leonardo. Kung meron pang mga personalidad tayong matutumbok sa ating investigation, doon tayo tutuloy po sa ating investigation po. Kasama din po ba sa investigahan ng BNP yung mga unang nag-investiga, like yung mga tauhan ng NCR na parang walang nangyari sa investigation, magaling na rin wala silang naging? Definitely po, yung ating gagawin pong backtrack po kung what happened to this case ay titingnan natin sino ba yung mga nag-imbestiga dito, nagkaroon ba ng kapabayaan, nagkaroon ba ng pagtatakip lalo na dito sa ginawang pag-iimbestiga dito. So lahat po ng humawak ng kaso na yan, sino po ba yung mga nakaposisyon during that time nung mangyari yan, sino ang mga humawak ng kaso, lahat po yan ay pinabubuksan po ng ating Chief PNP. Kapag napatunayan na meron na silang ginawang tama doon sa case, what will happen? Well, definitely corresponding criminal and administrative cases, kung sila po ay active pa sa serbisyo, ay yan po ang kakahinatnan po yan. At nakita ko po yung desire po ng ating Chief PNP kanina. Kinausap po niya yung ating mga commanders, yung ating pong mga directors po ng ating mga directorates, particularly yung ating pong Directorate for Intelligence, Directorate for Investigation and Detective Management, yung DIDM po. The ACG is also there,
CIDG is also there. So lahat pa po ng sa tingin natin ay makakatulong dito sa investigation po na ito ay pinatap na po ng ating Chief PNP. And he wants results po the soonest possible time. Yan Bongo, lagot ka ngayon, paano mo iyan malulusotan? Dapat kasi noon panilaglag mo na iyan si Garma. Yan tuloy na dadawit ang iyong pangalan sa pagkamatay nitong si Wesley Barayugan. Pero paano naman namin ikaw masisisi tila ata? Nasa plano na ninyo iyan, or baka alam mo na, bago pa man mangyari or gawin ni Garma ang krimen? Anyway, conclusion lang naman. Pero dito sa pagtatakip mo sa ginawa ni Garma, wala ka talagang lusot. Narinig mo naman ang sinabi ni Fajardo, di ba? Backtrack po kung what happened to this case ay titingnan natin sino ba yung mga nag-imbestiga dito, nagkaroon ba ng kapabayaan, nagkaroon ba ng pagtatakip ng kapabayaan, nagkaroon ba ng pagtatakip. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.